Attorney, bilang isang CPA lawyer din, dito sa inakalate nila na witness at yung ilalatag din nila na witness ngayon mula sa COA, kamusta yung klase ng pag-audit nila? Meron ka bang nakitang masyado namang stricto ba or masyadong selective? Paano po ang inyong assessment nyo po sa ginawa nitong si Attorney Wamil? Attorney. Kulang Admar ang pag-audit kasi po nag-audit din po ako dati with SGV, top auditing firm sa Philippines, tsaka Deloitte. Second top auditing firm sa Philippines. Yung ginagawa niya na nag-audit siya ng mga karton-karton at folder-folder. Punong-puno ang isang kwarto ng puro papeles, ino-audit mo, iniisa-isa mo lahat. Ay ginagawa ko rin po lahat yan kahit mag-isa ka. Ngayon po, every time po nakakita ka ng documents, parating may findings yan. Kasi po kung hindi perfecto rin ang mga staff usually mga staff po talaga ang gumagawa niyan, hindi yung head of agency. Yung mga staff, kulang ang mga sinusulat, kulang yung mga attachment ng mga papeles. Pero hindi porket may nakita ka na hindi perfect base dun sa ideal na dapat gawin ng staff, ay gagawin mo na kaagad na audit observation memorandum. Yun ang ginawa niya Sa amin po, iba rin ang tawag pero parang ganun din. Ang audit observation memorandum po kasi ay formal na finding na yan, ido-document na yan, kasama na yan sa report at dadaliin mo talaga yung staff na nagkasala. Pero po, hindi basta-basta na dumediretso kami kaagad sa audit observation memorandum. Ang ginagawa po namin ay audit query. Yun yung sinasabi ni Attorney Powa. May audit query muna. In fact, yung audit query nga, formal na yun Meron pang less formal na magke-query muna talaga dun sa contact person mo, tatanungin mo. Mukhang may finding dito kasi po, ang pertaining ng document na ito ay 2022. Bakit 2026? May 2022 sa una pero may 2026 sa huli, 2022/12/2026. So, hindi ko agad-agad nasasabihin na 2026 yung document na yun kasi may 2020 sa harap. Baka yung gumawa nun, ang intention niya was yung year ang una niyang sinulat and then December 26, 2022. Pwede po. So, porket nakita ko, gagawa ka agad ako ng interpretation ko, yun kagad gagawin kong observation memorandum. Hindi po. Tatanungin mo muna yung tao, bigyan mo siya ng chance ang mag-explain. In fact, kahit hindi pa rin satisfactory yung explanation niya during yung informal na consultation ninyo, meron din talagang tinatawag na audit query. Ifo-formal mo para kapag documented yung sagot niya, meron kang basehan pagdating sa audit observation memorandum mo para may papakita mo doon sa documentation mo na hindi ka basta-basta dumiretso lamang sa isang audit findings. Nagtanong ka talaga formally at sumagot siya at yun nga talaga yung sagot, kaya yun ang i-attach mo sa audit observation memorandum. Kaya mahalaga po talaga yung audit query na ginagawa. Dapat po ginawa niya po yan sa maraming stages ng kanyang audit. Inuulit ko po, yung 22/12/26, hindi mo pwedeng kaagad makonclude na 2026 yun. Kasi for all we know, pwedeng December 26, 2022 yun. Hindi niya tinanong. Yung mga naka-open and close parenthesis na medical or travel, hindi mo pwedeng i-conclude na diretsyong bumili sila ng medical or diretsyong pinangbayad nila iyon ng tricycle o mga jeep. Hindi po. Dapat tanungin mo muna sa tao, binigay mo ba yan sa tao as a reward at sinabi niya lang for medical and medicine, kaya mo linagyan ng medical or medicine or diretso mong binigay yung medical at saka yung travel. So hindi natin alam kasi hindi ka nag-informal audit query, hindi ka nag-formal audit query, so wala kang documentation na i-attach dun sa official audit observation memorandum mo. Kung baga, kung meron akong senior niyan, pakagalitan niya talaga ako, bakit hindi ka muna nagtanong? So hindi po sapat. Ganon din po sa mga pangalan ng tao. Hindi ko pwedeng i-conclude kaagad na yung tao na porket nakapangalan na Piatos o iba't iba ang pangalan, ay although medyo kakaiba, pero po marami naman tayong mga kaibigan. Iba-iba yung pangalan. Meron nga akong classmate, Panty yung last name, tinatawanan. Ibig sabihin, fictitious yung tao na yun. Hindi po. In other words, kailangan mo talagang mag-take step para yung doubts na meron doon sa mga potential findings ay masettle talaga. At kung hindi ka talaga satisfied sa explanation, kailangan mo talaga mag-formal audit query para yun yung documentation mo na i-attach mo sa audit observation memorandum.